Wala pang pelikulang tulad nito. Drugs, scams, murder. And some parts of the story connect to Rodrigo Duterte na nakakulong sa ICC ngayon. The story revolves around this guy, Lin Weixiong. Ano yung ginawa ni Lin Weixiong matapos kumita sa Pilipinas ng pandemic? Nakita namin sa isang investigasyon na nakipagnegosyo siya sa isang foreign group na nasasangkot sa akusasyon ng illegal drugs at scamming. Wanted na sa Pilipinas ang boss na to, si Lin Weixiong. May warrant siya para sa kasong graft dahil sa maanumaliyang Farmally contracts. Pero marami pang issue sa kanya tulad ng drugs at scams na hindi pa masyadong natututukan dito. There is really a necessity to really establish the identities of this person in order that we can also establish his links to all these companies that are apparently involved in drugs and other financial scams all over the world. Mainit sa mata noon ng House Quad Committee si Lin Weixiong na may alias daw na Alan Lim. Malapit kasi siya kay Michael Yap na malapit naman kay former President Rodrigo Duterte. At ayon sa nagtatagong whistleblower na si Eduardo Asierto, sinabihan na niya noon si Duterte na may ugnayan daw sa drugs yung dalawa. Pero imbis na paimbestigahan sa kanya, ginipit pa raw siya. Nadiscovery namin yung protection na ibinigay ni Pangulong Duterte sa dalawang drug personalities na si Michael Yang at si Alan Lim. Pinasuhan po nila ako eh. Meron po akong warrant of arrest kaya nagtatago ako at meron po nakapatong sa akin na 15 million para po mapatay nila ako. Nakita ng mga prosecutor ng Office of the Ombudsman na bukod sa mga nakadeklarang may-ari ng Farmally, si Lin Weixiong ang tunay na kumokontrol ng pera. Inamin na rin naman ng declared owners ng Farmally na si Michael Yang ang guarantor nila. At ang Farmally, kahit na baguhan at maliit ang kapital, halos 8 bilyong piso yung nakuha nilang kontrata noong COVID-19 pandemic. Dahil dito, kinasuhan sila at nagtago na rin si Lin Weixiong. Kahit kailan, hindi humarap si Lin Weixiong sa Senado man yan noong 2021 or sa House Quadcom noong 2024. Kasali ang Rappler sa isang cross-border investigation na pinangunahan ng OCCRP or Organized Crime and Corruption Reporting Project. Higit 1 taon yung project na to. At dito, nakita naming may iba pang modus na kinasasangkutan sa ibang bansa si Lin Weixiong. Ito si Su Mingchin, isang Taiwanese. 2014 pa simula nang magtago si Su Mingchin matapos niyang makonvict sa Taiwan dahil sa isang shabu lab. Noong 2016, nalaman ng mga pulis sa Taiwan na si Su Mingchin ang nag-finance ng smuggling ng shabu mula Taiwan papuntang Japan. Galing sa malaking sindikato na Samgor ang shabu na to. Ayon yan sa dalawang law enforcement agency at sa pag-iimbestiga na rin ng United Nations Office on Drugs and Crime. Noong October 2018, biglang nakakuha si Su Mingchin ng Philippine passport. Sudong Enriquez ang pangalan niya ron. Nakita ko na ang Philippine passport na to at kumpirmadong iisang tao sila, ni Su Mingchin. Hindi malinaw kung paano siya nakakuha ng Philippine passport. Pero nakita namin sa travel records niya na nagpabalik-balik siya sa Pilipinas mula 2018 hanggang 2024. Ang kumpirmado, ginamit niya ang Philippine passport niya para maging naturalized Cambodian. Dito na niya ginamit ang pangalang Thomas Su. Sa Cambodia na mayagpag si Thomas Su, naging mukha siya ng isang malaking kumpanya, ang Lixin Group, isang malaking property developer sa Cambodia. Ayon sa multiple sources sa UNODC, binansagan na nila ang Lixin na major Mekong-based criminal enterprise. Noong 2024, hinatulan sa China ang ilang Chinese nationals ng isang kumpanyang nagngangalang Lixin dahil sa pag-traffic ng mga workers papuntang Sihanoukville para magpatakbo ng call center scam. Ang declared owner ngayon ng Lixin ay si Su Mingchao, kapatid ni Su Mingchin. Sabi ng abogado ni Su Mingchao, wala raw kinalaman ang Lixin sa scam charges sa China at wala rin daw kinalaman si Su Mingchao sa
mga pinaggagawa ni Su Mingchin, kahit pa nakita naman sa mga event at promo material na naging boss din ng Lixin si Su Mingchin. Dito napapasok si Lin Weixiong. Noong March 2023, noong parang walang galaw ang kaso ng Farmally sa Ombudsman at hindi pa nagsisimula ang Quadcom, nakisosyo si Lin Weixiong kay Su Mingchao para magpatakbo ng isang business center sa Batumi, Georgia. Ang sabi sa akin ng mga abogado ni Lin Weixiong, nag-divest naman na siya doon. Pagkatapos ipadala sa amin itong statement na to noong August 2025, lumabas pa rin sa September 2025 corporate filing na shareholder pa rin si Lin Weixiong. Nakumpirma kong binabantayan na noon ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang ugnayan ni Lin Weixiong at ng Lixin at Su Brothers. Lalo pa at may lumabas ding ugnayan ang Lixin at WM Casino. Ayon sa source ko sa intelligence community, iniimbestigahan na raw nila noon pa kung may ugnayan ang WM Casino at ang Nine Dynasty Junket Operator. Kung matatandaan nyo, ang Nine Dynasty Junket ang dinaanan ng ransom money para sa businessman na si Anson Ke. Gumamit ng cryptocurrency ang mga kidnapper ni Ke. Sanga-sanga na nga ang criminal enterprise. Pero balik tayo kay Lin Weixiong. Ang kaso niya lang sa Pilipinas ay graft dahil nga sa Farmally contracts. Pero sinabi ng Quadcom noon na ang pogo niya na Sean Wei ay may interlocking shareholder connection sa warehouse sa Mexico, Pampanga na pinagtaguan ng smuggled shabu. At ilan sa mga service provider na kasama sa master license nila ay dun sa scam compound sa Bamban Tarlac nag-operate. Natapos ang Quadcom hearings na hindi kailanman nagpakita sina Lin Weixiong at Michael Yang. Ang rekomendasyon ng Quadcom, laliman pa yung investigasyon sa dalawa. Lalo na, nabanggit din silang dalawa sa isang lumang kaso ng Shabu Lab sa Dumoy, Davao City noong 2004. Ayon sa affidavit ng self-confessed Davao Death Squad hitman na si Arturo Las Cañas, si Yang daw ang may-ari ng Shabu Lab at pinasunog daw ni Duterte noon ang lab at pinapatay ang mga inarestong Chinese na trabahador. Kasama ang affidavit ni Las Cañas sa mga ebidensyang tinitignan ng International Criminal Court sa kasong Crimes Against Humanity laban kay Duterte. Sa lalim at lawak ng koneksyon ni Lin Weixiong, bakit hindi pa siya nahahanap? O hinahanap nga ba siya? If you have